So isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil bagamat number 4 si Janrael Casimero sa WBO Super Bantamweight Rankings at may tatlong pangalan pa na mas nauuna sa kanya sa pila para sa laban kay Naoya Inoue, ay may pagkakataon po si Casimero na laktawan ang tatlong ito at dumiretso na sa binansagang halimaw ng Japan. Ito po ay dahil ang number 1 mandatory challenger na si Carl James Martin ay kasalukuyang inaayos na ang kanyang laban kontra sa former world title challenger ng Mexico na si Alan David Picasso. Habang ang number 2 naman na si Junto Nakatani ay sinabi nang hindi muna siya lalaban ngayong taon dahil gagamitin niya ang pagkakataon na ito upang magpagaling matapos mabasag ng kanyang buto sa mata sa naging laban nila ni Inoue. At ang number 3 naman na si Sam Goodman ay binaliwala ang kanyang ranggo sa WBO dahil mas pinili nitong sundin ang utos ng IBF na labanan ng isa pang Japanese fighter na si Ryosuke Nishida para sa IBF Interim Super Bantamweight belt. At dahil hindi available ang top 3 contenders ng WBO, kaya naman sa puntong ito ay si Casimero na ang pinakamataas na ranggo at top contender na pwedeng lumaban kay Inoue sa WBO. Kaya kung iisipin ay pwede na talaga itong labanan ni Inoue kung maghahanap siya ng laban bago tuluyang tumungo sa mega showdown laban kay Jesse Bob Rodriguez sa unang bahagi ng susunod na taon. Dahil sa sitwasyon na ito ay si Casimero na ang unofficial number 1 contender para kay Inoue. Kaya wala na talaga siyang takas dito. Maliban na lang kung mas piliin ni Inoue na labanan ng mga contenders sa ibang sanctioning bodies kagaya ng WBC, WBA at IBF. Pero kapag ginawa niya ito ay uulanin talaga siya ng batikos galing sa mga fans. Samantala, tila hindi naman nga po naitago ng MP Promotions President Sean Gibbons ang kanyang pagkakadismaya nang dahil sa patuloy na pag-iwas ng undefeated Unified World Champion na si Oscar Collazo sa ating pambato na si IBF Minimum Weight World Champion Pedro Taduran. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam, ay matapos manalo ni Collazo via second round knockout kontra kay Neder Valdez 2 linggo pa lamang ang nakakalipas, ay sinabi nitong mukhang gusto niya na daw umakyat ng flyweight division dahil maganda daw ang pakiramdam niya sa mas mabigat na timbang. Dahil po dyan ay hindi na matutuloy ang unification fight nila ni Taduran. Kaya bumanat si Gibbons na hindi daw pwedeng tawagin ni Collazo ang kanyang sarili na isang pound for pound fighter kung umiiwas ito kay Taduran. Bagay na sinang-ayunan naman ng mga fans dahil kung ating matatandaan ay bago lumaban dati si Taduran ay lakas loob na hinamon ito ni Collazo. Pero nang makita niya kung paano ni-knockout at winasak ni Taduran ang kanyang katunggali na si Gustavo Perez, ay nang kasahan na ito ni Taduran ay agad kumambyo si Collazo at sinabing wala naman daw sa kanya ang desisyon kung magtutuo sila kasi hindi naman daw siya ang promoter. Tapos ngayon umakyat pa siya ng dibisyon para hindi matuloy ang laban, kaya naman kayo na lang pong humusga dyan. Sa kabilang banda naman mga idol ay 3 linggo na nga lamang po ang inaantay natin at magaganap na ang inaabangang sagupaan sa pagitan ng dalawang former world champions na sina Tim Tszyu at Errol Spence Jr. At kanina lamang ay nagbigay ng matinding banta si Tim Tszyu matapos nitong sabihin na tatargetin niya daw ang matagal ng injury ni Spence sa mata nito at muli niya daw itong babasagin upang tuluyan na itong hindi makapag-boxing at magretiro na. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.